tayo, 2 Samuel chapter 1. 2 Samuel chapter 1. Ang isa sa hindi ko malimutang kwentong pambata na kapupulutan ng mabuting aral nung ako'y elementary pa lang ay yung kwento ng batang pastol at asong gubat at yung kanilang lugar, yung kanilang bayan. Marahil alam niyo ito siguro, isang araw, yung batang pastol ay nautusan na magbantay ng mga tupa ng kanyang amo sa isang hindi kalayuang pastulan mula sa kanilang bayan. Pagdating niya doon, ay maayos at tahimik naman ang lugar. Kaya lang, habang lumilipas ang oras, ay naiinip yung batang pastol. Nakatingin lang siya sa mga tupa at yung pinaglalaruan, kanyang dalang tungkod, di ba? Siyempre, magbabantay ka lang ng tupa. Di ba? Na boring, nainip yung batang pastol. Kinabukasan, ay nautusan siyang muli at ganun pa rin ang ginagawa niya. Inip na inip sa pagbabantay ng mga tupa. Maya-maya, ay biglang naalala niya yung sinabi ng kanyang amo na kapag merong asong gubat o sa Tagalog kasi noon yung lobo, diba? May ibang Tagalog yung lobo, yung wolf. Ang Tagalog ng wolf, isa sa Tagalog ng wolf ay lobo. Hindi lang yung balon. Asong gubat. Amen. Sabi, kapag meron daw dumating na asong gubat o wolf para atakin ang mga tupa, ay tumawag agad ng saklolo sa taong bayan para matulungan siya na maitaboy, mapaalis ang mga asong gubat. Dala ng pagkainip, inip na inip nga siya, ay pumasok ang hindi magandang plano sa kanyang isipan para libangin ang kanyang sarili. Kahit wala namang asong gubat, ay tumakbo siya sa kanilang lugar. Amen. Na malapit lang naman sa pastulan, sumigaw ng malakas, "Asong gubat! Asong gubat!" Pagkarinig ng taong bayan, ay walang pag-aalinlangan silang sumugod sa batang pastol at iniwan ang kanilang mga ginagawa para sumaklolo. Pero pagdating nila doon sa pastulan, ay wala silang dadatna na asong gubat at tawa ng tawa yung batang pastol. Kung sa panahon natin ito, it's a prank. Parang ganon sa panahon natin. Tawa ng tawa yung batang pastol dahil hindi naman totoo na may asong gubat at nilinlang niya lang ang mga ito para maging libangan. Kaya nagsiuwian ng taong bayan at bumalik ulit sa kanilang mga ginagawa. Makalipas lang ang kalahating oras, sumigaw na naman yung batang pastol, "Asong gubat! Asong gubat!" Pagkarinig ng taong bayan, ay wala ulit na pag-aalinlangan na pumunta sila para sumaklolo. Pero pagdating nila, ay wala na namang asong gubat doon at tawa na naman ang tawa yung batang pastol. Wala namang asong gubat eh. Amen? Kaya, nagsiuwian ulit ang taong bayan at bumalik ka sa kanilang mga ginagawa. Nakalipas ang isang oras, sumigaw na naman yung batang pastol, "Asong gubat! Asong gubat!" Pagkarinig ng taong bayan, amen, ay walang pag-aalilangan ulit na pumunta sila para sumaklolo, pero pagdating nila ay wala na namang asong gubat doon at tawa na naman ng tawa yung batang pastol. Kaya nagsiuwian ng taong bayan at bumalik sa kanilang mga ginagawa. At nang dumidilim na ng araw na yon, dahil magagabi na, biglang may lumusog na asong gubat sa pastulan at inatake ang isang tupa. Habang kagat-kagat ng asong gubat o ng wolf, yung sheep, yung tupa, yung batang pastol ay natatarantang tumakbo sa bayan at nagsisigaw, "Asong gubat! Asong gubat!" Pero sa pagkakataong ito, sabi ng taong bayan, "Hindi mo na kami malilinlang. Sinungaling ka." Kaya walang pumunta kahit isang tao para sumaklolo sa kanya. Dahil akala nila na nagsisinungaling na naman yung batang pastol. Kaya ang nangyari, ang daming tupa na napatay ng asong gubat at pagtapos ay tumakas papunta doon sa masukal na kagubatan. Amen? Ang aral po ng kwento na ito, mga kapatid, ito rin yung nakalagay doon sa nabasa ko, nandyan sa inyong harapan. Amen. Liars are not believed even when they speak the truth. Galing, sabi ko, nabasa ko yan. Liars are not believed
Ang mga sinungaling daw ay hindi na paniniwalaan o hindi na pinaniniwalaan kahit pa sila ay nagsasalita na ng totoo. Amen? Tulungan tayo ng Panginoon. Ngayong gabi, sa ating babasahin tagpo sa Bible, merong isang lalaki ang dumating kay David dito sa ating main text. Amen? Siya ay tinanong ni David, sumagot yung lalaki, pero hindi totoo ang sinabi niya. Siya ay nagsinungaling. At dahil sa kanyang pagsisinungaling, buhay niya ang naging kabayaran. Basahin po natin 2 Samuel chapter 1 verses 2 hanggang 10. Amen? Nang ikatlong araw, may dumating na tao sa Ziklag mula sa kampo ni Saul, ni Haring Saul. Punit ang damit niya at may alikabok ang ulo. Lumapit siya kay David at yumukod bilang paggalang. Tinanong siya ni David, saan ka nang galing? Sumagot siya, tumakas po ako mula sa kampo ng mga Israelita. Nagtanong si David, bakit? Anong nangyari? Sabihin mo sa akin na tumakas po ang mga sundalo ng Israel sa labanan. Maraming napatay sa kanila, pati na po si Saul at ang anak niya si Jonathan. Sagot niya. Tinanong siya muli ni David, paano mo nalamang patay na sina Saul at Jonathan? Nagkataon pong nandoon ako sa bundok ng Gilboa at nakita ko roon si Saul na nakasandal sa sibat niya. Palapit na po sa kanyang mga kalaban na nakasakay sa mga karwahe at kabayo. Nang lumingon siya, nakita niya ako at tinawag. Kaya sinabi ko, ano po ang may paglilingkod ko? Tinanong niya kung sino ako at sinabi ko na isa akong Amalekita. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, lumapit ka rito at patayin mo ako. Tapusin mo na ang paghihirap ko. Gusto ko nang mamatay dahil hirap na ako sa kalagayan ko. Verse 10, kaya nilapitan ko siya at pinatay. Dahil alam kong hindi na rin siya mabubuhay sa grabing sugat na natamo niya. Pagkatapos, kinuha ko po ang korona sa ulo niya at pulseras sa kamay niya at dinala ko po rito. Amen. Sa inyo. Tayo po'y manalangin, Panginoon, marami pong salamat ngayong gabi sa iyong gawain, sa bilang ng mga mananampalataya na dinako mo sa lugar na ito. Maraming salamat po sa mga patotoo na aming napakinggan kanina, O Diyos, sa iyong mga himala, provision, pag-iingat, Panginoon Diyos, Hallelujah. Lord, paghihilong, Panginoon, ng mga sugat sa aming puso. Ngayong gabi, O Diyos, personal kang mangusap sa bawat isa patungkol po sa paksa na ito, Panginoon Diyos, ng pangangaral ng iyong salita. Linisin mo ng aming puso, ituwid mo kami ngayong gabi, turuan mo kami ngayong gabi, Panginoon Diyos, lalabas kami sa lugar na ito, may ginawa ka sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin na sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsasabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Mamaya, dadaanan po natin yon. Amen. Pero yung lalaki dyan, yung Amalekita na dumating sa harapan ni David, hindi po totoo ang kanyang sinasabi kay David. Amen. Hindi siya ang pumatay kay Haring Saul. Amen. Sinabi ko nga kanina, amen, mamaya babasahin din natin dahil sa kanyang pagsisinungaling, buhay niya ang naging kapalit. Buhay niya ang naging kabayaran. Amen. Hallelujah. At katulad din kanina, yung bata, sinungaling na nagsinungaling, amen, napahamak tuloy yung kanyang mga tupa na inaalagaan. Kaya ngayong gabi, pinamagatan ko pong pangaral na ito, tulungan tayo ng ating Panginoon. Lying is very dangerous. Lying is very dangerous. Ang pagsisinungaling ay napaka-mapanganib. Amen? Alam ko naman po, wala dito niyan. Amen. Una, pag-usapan po natin, built-in nature. Amen? Built-in. Ibig sabihin ng built-in, nakakabit na. Nakalikasan. Simula po nang bumagsak ang tao sa kasalanan, ang isa sa pangunahing naging kalikasan ng tao ay pagiging makasarili. Lahat ng tao, asahan nyo mga kapatid, lahat ng ipapanganak pa, amen, 100%, they will become selfish. Makasarili. Amen. At kadikit ng pagiging makasarili ay pagsisinungaling. Amen. Isang patunay, yung anak nila Adan at Eva, si Cain, yung panganay, pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel dahil sa inggit at sama ng loob. At nang tanungin ng Diyos si Cain, Genesis 4, 8-9, isang araw sinabi ni Cain kay Abel, halika, pumunta tayo sa bukid. Nang naroon na sila,
pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel. Verse 9, pagkatapos, nagtanong ang Panginoon kay Cain, nasaan ang kapatid mo? Sumagot si Cain, hindi ko alam. Bakit? Ako ba ang tagapagbantay ng kapatid ko? Sabi ni Cain, verse 8, verse 9, verse 8, pinatay niya si Abel. Verse 9, nagtanong ang Panginoon sa kanya, nasaan ang kapatid mo si Abel? Sabi ni Cain, hindi ko alam. Am I my brother's keeper? Amen? Pero yun mga kapatid, ang lakas ng loob ni Cain dito. Bakit? Sa Diyos pa talaga siya nagsinungaling na nakakaalam ng lahat. Amen po ba? Amen. Ang punto ko po dito, mga kapatid, ay dyan po sa tagpo na yan, 4 pa lang ang tao sa mundo. Si Adan, si Eva, si Cain, si Abel. Amen? Pero nabasa natin, nagsisinungaling na ang tao. Amen. Amen po ba? Amen. 4 pa lang, 4 pa lang ang tao. Pero nagsisinungaling na ang isa sa kanila. Amen? Panahon pa ng unang panahon. At hanggang ngayon, mga kapatid, amen, masakit man itong pakinggan, pero ito ang totoo. Mga kapatid, tingin po kayo lahat sa akin. Sinungaling ang tao. We are all liars. Hindi po natin yun maikakaila, maitatago. Yun po ay built-in nature na sa bawat isa. Si Cain, di ba? Nakakabit na nakalikasan ng tao. Amen? Kapag ako po'y nagbabahagi ng salita ng Diyos sa one-on-one evangelism, malimit kong sabihin niyo, nag-share ako one-on-one, may kausap ako. Malimit kong sabihin niyo, pwedeng hindi ka pa nakapagnakaw, pwedeng hindi ka pa gumagamit ng pinagbabawal na droga, pwedeng hindi ka pa nakapatay, pero isang bagay ang siguradong nagawa mo na. Yun ay ang magsinungaling. Amen. Yung kausap ko, wala na siyang kawala. Kumbaga sa chess, checkmate. Corner. Amen? Sinasabi ko po yon para patunayan na ang tao ay makasalanan. Dahil ang pagsisinungaling, mga kapatid, ay kasalanan. I will say it again. Ang pagsisinungaling ay kasalanan. Amen. Lying is sin. Amen? Kaya totoo talagang sabi ng Bible, Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi, lahat ay nagkasala. Anong patunay? Lahat ay nakapagsinungaling na. Ang makakausap ko po ba ngayon ay tao? Amen. Ang makakausap ko po ba ngayon ay nakapagsinungaling na? Amen. Check me. Aminin mo man o hindi, mga kapatid, lahat tayo dito, kabilang ang taong nakatayo sa harapan ninyo, lahat tayo dito ay nakapagsinungaling na. At hindi mo ba napapansin, mga kapatid, amen, ang dali lang sa tao magsinungaling. Parang gano'n, no? Walang gano'n eh. Ang bata, kahit hindi mo turuan magsinungaling, asahan mo, 100% magsisinungaling. Amen? Meron kami anak, si Ruth. Alcohol, container. Natatapon niya at alcohol, pinag-spray niya kung saan-saan. Amen, mamaya pag ginamit namin, yung nakalagay, tubig na. Para kung mara, may alcohol pa. Amen? Patunay, mga kapatid, built-in nature sa atin ang pagsisinungaling. Amen? Ang pinagkaiba lang ng matanda sa bata, ang matanda kapag nagsinungaling, hindi gaanong halata. Pero ang bata kapag nagsinungaling, halata. Kinain mo ba yung chocolate cookies? Sabi ng bata, hindi po, pero puno-puno ng chocolate yung bibig niya. Bata pa lang, nagsisinungaling na. Kasi nga, mga kapatid, kalikasan yun ng tao. Isa pang patunay na ang tao ay sinungaling, ito po ay sa Amerika, ayon sa isang libro,
ang title ng libro, The Day America Told the Truth. Amen. Sabi dito, 91% sa mga sinurvey ang nagsasabi na lagi silang nagsisinungaling tungkol sa mga bagay na itinuturing nilang walang halaga. 91%. Yung wala namang halaga, pwede na magsinungaling. 36% ang nagsasabi na nagsisinungaling sila sa mga importanteng bagay. 86% ang nagsasabi na nagsisinungaling sila sa kanilang magulang. 86%. Wala dito yan. 75% ang nagsasabi na nagsisinungaling sila sa kanilang kaibigan. 73% ang nagsasabi na nagsisinungaling sila sa kanilang kapatid. 69% ang nagsasabi na nagsisinungaling sila. Nawala. Pag-asawa 100%. Dapat na. Hello, sound check. Sama lang po ah. Hello. 69% ang nagsasabi na nagsisinungaling sila sa kanilang asawa. At 99% ang nagsisinungaling sa kanilang pastor. John! Marami yun, marami yun. Naman ako pala. Ako na tuwing pero lang po, hindi kasali yun. Nagbabakasakali lang. So, ang laking porsyento mga kapatid na ang mga tao ay nagsisinungaling. Amen? Isa pang patunay na sinungaling ang tao. Dahil lahat ng tao ay may puso. Amen. At sabi ng Bible, Jeremiah 17:9, ang puso ay mandaraya. Kaysa lahat ng bagay. At lubang napakasama, sinong makakaunawa nito? Ang puso daw mga kapatid, mandaraya. Sino pong nakakaalam na ang pagsisinungaling at pandaraya ay magkapatid? Kapag ang tao ay sinungaling, siya ay mandaraya. Tama po ba? Kapag ang tao mandaraya, siya sinungaling. Kailangan pa ba ng logic doon? Amen? Dahil walang tao na nandadaya na hindi siya nagsisinungaling. Ang nandadaya ay nagsisinungaling. Amen. Ang sabi ng Bible, ang puso ay mandaraya. Ibig sabihin, ang puso ay sinungaling. Kaya diba, pinangarap ko na Sunday, don't follow your heart. Dahil pati ang ating puso, nagsisinungaling. Sino may puso ngayong gabi? Yes. Lahat tayo. So, ibig sabihin, tama, ang lahat ng tao ay sinungaling. O may kakayanang magsinungaling. Amin po ba? Ngayon, mga kapatid, bukod sa kalikasan kasi natin, bakit nga ba nagsisinungaling ang tao? Una, people lie because of unresolved rejection issues. May mga tao na naranasan na po kasi nilang ma-reject noon. At para hindi na maulit pa yon, magsisinungaling sila. Para magmukha na silang magaling, masipag, matalino, mayaman, gwapo, maganda, kaaya-aya sa paningin ng iba. Amen? Marunong ka ba mag-English? Oo naman. Anong English? Yes at no. Para nung kausap ko si Pastor Kit, yung bisita sa Mandaluyong, bisita siya ng Couples Fellowship, magka-table kami. Tinatanong niya ako, are you married? Yeah. Are you pastoring? Yeah. Are you a Dr. Church of Mandaluyong? Yeah. Puro na kaya, yeah. Basic English. Amen? Amen. Tatanungin sa ina-apply na trabaho, marunong ka ba mag-drive? Ay, oo, marunong ako mag-drive. Pero hindi naman talaga. Amen. Pero para lang matanggap sa trabaho at hindi matanggihan, magsisinungaling. Amen. Unresolved, rejected issues. Para hindi na ako tanggihan. Nanliligaw. Amen. Kailangan ko mapasagot ito. Kailangan, di ba? Mayaman ako. Ganun sa paningin niya. Kailangan may kotse ako. Nakatira ako sa subdivision. Kahit hindi naman totoo. May nagsabi ng ganito, si Dr. Robert Levy, liars need to puff themselves up because they don't feel good about themselves. Ang mga sinungaling daw ay kailangan nilang iangat, itaas, ipagmalaki ang kanilang sarili dahil hindi maganda ang kanilang nararamdaman o ang kanilang pagtingin sa kanilang sarili.
Kailangan nilang iangat ang kanilang sa, oy, oo, kaya ko yan. Yung mga ganon. Lahat na lang, ganon, kaya niya. Lahat na lang, alam niya. Kahit hindi naman. Amen? Balikan natin yung main text. Merong isang lalaki, siya ay Amalekita. Pumunta siya kay David at nagtanong si David anong nangyari. Basahin ulit natin, 2 Samuel chapter 1 verses 5 to 10. Tinanong siya muli ni David, paano mo nalamang patay na sina Saul at Jonathan? Nagkataon pong nandoon ako sa bundok ng Gilboa at nakita ko roon si Saul na nakasandal sa sibat niya. Palapit na po sa kanyang mga kalaban na nakasakay sa mga karwahe at kabayo. Nang lumingon siya, nakita niya ako at tinawag. Kaya sinabi ko, ano po ang may paglilingkod ko? Tinanong niya kung sino ako at sinabi ko na isa akong Amalekita. Pagkatapos sinabi niya sa akin, lumapit ka rito at patayin mo ako. Tapusin mo na ang paghihirap ko. Gusto ko nang mamatay dahil hirap na ako sa kalagayan ko. Kaya nilapitan ko siya at pinatay. Dahil alam kong hindi na rin siya mabubuhay sa grabing sugat na natamo niya. Pero mga kapatid, sabi ko nga kanina, kasinungalingan yan. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Dahil ang totoong nangyari ay mababasa natin sa previous chapter lang, 1 Samuel 31 verse 4. Sinabi ni Saul sa tagapagdala ng kanyang armas, bunutin mo ang iyong espada at patayin ako. Ito yung totoong nangyari. Dahil kung hindi, silang mga hindi tuli ang papatay sa akin at pagtatawanan pa nila ako. Ngunit natakot ang tagapagdala niya ng armas na patayin siya. Kaya kinuha ni Saul ang sarili niyang espada at sinaksak ang sarili. Ang kasama ni Saul ay hindi siya, kundi yung kanyang armor bearer. At hindi siya pinatay, kundi si Haring Saul ay nag-commit ng suicide. Nagpakamatay. Amen? Yun ang totoong nangyari. Kaya itong Amalekita na ito ay nagsisinungaling. Bakit? Para magmukhang matapang at masunurin siya sa harap ng mga tao doon sa ng oras na yon. Para magmukha siyang matapang. Oy, oo, si Haring Saul, ako yung pumatay sa kanya eh. Sabi niya kasi, patayin ko daw siya eh. Sinunod ko naman. Ganon. Lalo na sa harapan ni David. Si David this time, mga kapatid, dahil napatay na si Haring Saul, siya na ang susunod na magiging hari ng Israel. Amen. Kaya kailangan niyang magpakitang gilas kay Haring David. Amen. So ito una. Ikalawa, people lie to avoid trouble and consequences. Yung lalaki po ay Amalekita. Ang mga Amalekita po ay kalaban ng Israel. Amen. Balik lang ulit kayo ng isang kabanata sa 1 Samuel chapter 30. Ito pong mga Amalekita ay sinunog ang bayan na tinitirhan nila David, tapos kinuha pa nila lahat ng asawang babae at mga anak ng Israelita, kabilang ang kay David. Amen? Kinukwento ko po para malaman niyo po yung background ng kwento ng ating main text. Amen? Kaya nung magsabi yung Amalekita sa verse 8, Amen, 2 Samuel 1:8, tinanong niya kung sino ako at sinabi ko na isa akong Amalekita. Pwedeng sabihin ni David, isa ka palang Amalekita. Di ba kayo yung nagsunog ng bahay namin doon sa Ziklag? At kumuha ng asawa at anak namin, ang lakas naman ng loob mong magpakita dito. Amen? Kaya para doon sa lalaki Amalekita, nang sinabi niyang isa po kong Amalekita, hindi ito maganda. Amen? Mga kababayan ko yung humold up sa mga kamag-anak ni David. Kaya, mabuti pa, gagawa na lang ako ng maling kwento. Nagsisinungaling na lang ako. Amen? Nagsinungaling siya para maisalba ang buhay niya. To avoid trouble and consequences. At maraming mga tao na gano'n naman ang ginagawa kaya nagsisinungaling. Amen po ba? Lalo na sa ating government. Hindi natin alam kung sino nagsasabi ng totoo. Pero para maisalba ang kanilang sarili at para hindi makulong, magsisinungaling. Tama po ba? Hindi. Kaya di ba sabi ko rin last Thursday, rule number 1, walang aamin. Walang aamin. Hindi pwedeng makulong. Amen? At ikatlo, people lie to gain advantage. Siguro alam ng Amalekita na ito na gustong patayin ni Haring Saul si David. Kaya ang kwento niya mga kapatid ay pumapabor kay David. Kaya alam niya, di ba alam natin si Haring Saul? Hinahunting niya si David kasi gusto niyang patay si David. Yun ba yung susunod na hari ng Israel? Ba, hindi pwede. Ako lang dapat ang hari ng Israel. Kaya hinahunting niya si David. At siguro alam yun ng Amalekita. Kaya gumawa siya ng kwento na pumapabor, kunwari kay David. Verse 10, kaya nilapitan ko siya at pinatay dahil alam kong hindi na rin siya mabubuhay sa grabing sugat na natamo niya. Pagkatapos, kinuha ko po ang korona sa ulo niya at pulsera sa kamay niya at
dinala ko po rito sa inyo. Yung tao na galit sa'yo, David, at gusto kang patayin, pinatay ko na. At ito po ang corona at pulseras sa inyo na. Nakuha niyo mo yung kwento? Amen. Sa inyo na. Ang pinapahiwatig ng Amalekita, kasi nga si David ang susunod na hari, at kapag si David ang naging hari, baka kunin niya pa akong tauhan. Baka kunin pa ako nitong tauhan. Amen? Umaasa, siguro siya na magkakaposisyon siya sa paghahari ni David. So nagsinungaling siya mga kapatid to gain favor and advantage. Amen? Kaya po sa mga babae na narito, sa mga single ladies, mag-ingat. Amen? Sa mga lalaking mabulaklak magsalita. Ang ganda mo talaga. Mahal na mahal kita. Ikaw lang, sapat na. Pero ayaw mag-church, hindi mo madala dito? Pag-isipan mo mabuti. Baka gusto lang magkaroon ng advantage sa'yo. Amen. At kapag nakuha ka na, diyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Ang daming scammers kayo. Nanalo ka ng 100,000 pesos. At para makuha mo 100,000 pesos, magpadala ka sa number na ito ng 10,000 pesos. Amen? Hallelujah. Yun nga may mga pumupunta pa dito sa church. May mga pumunta na po dito dati, hindi lang isa. Nagpapakita pa sila ng mga papeles, na yung kamag-anak daw nila, nasa ospital, yung ganun, kailangan ng malaking pera. Aba, napansin ko mga kapatid, magkakaibang tao pero iisa ang sinasabi. Bakit may dalang papeles? Nagsisinungaling na. Amen. People lie to gain advantage. So ang pagsisinungaling mga kapatid ay built-in na sa tao. Amen. Pero kailangan po nating maunawaan ngayong gabi na merong hindi mabuting dulot ang pagsisinungaling. Pangalawa, pag-usapan natin, lying is very dangerous. Amen? Meron pong isang kilalang doktor sa Amerika na nagsabi ng ganito, hindi ko lang po na-check kung siya isang psychologist, pero ganito pong sabi niya, hindi ko nata nalagay. Sabi niya, lying is an important part of social life. Children who are unable to lie wind up having developmental problems. Sinasabi daw ng doktor na yon, magsinungaling? Normal yan. Kapag hindi ka nagsisinungaling, magkakaproblema ka. Sabi ng doktor. Pero ngayong gabi mga kapatid, that's a big lie. Iyon ay malaking kasinungalingan. Kaya totoo talaga yung first point ang tao talaga sinungaling. Amen. Pero yung sabi daw niya, lying, important part of social life. Amen. Ganyan ang sinasabi at pananaw ng sanlibutan mga kapatid. Okay lang ang magsinungaling. Okay lang ang maging sinungaling. Pero mga kapatid, hindi yun okay. Ang pagsisinungaling ay napakamapanganib. Amen. Dahil una, it becomes part of our being. Yung pagsisinungaling mga kapatid, kapag hindi mo tinigil yan, magiging katangian mo yan. Ano pong ibig ko sabihin sa una, kapag nagsisinungaling ka, pinagpapawisan ka pa. Pero habang tumatagal at paulit-ulit na ginagawa, mga kapatid, maniwala ka, amen, wala nang kakaba-kaba ang pagsisinungaling. Kasi naging parte na ng pamumuhay mo. At ang masama pa nito, mga kapatid, pwedeng doon ka makilala. Yun ang maging identity mo. Si ano? Ay, oo, yung sinungaling. Ang pangit, di ba? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ay, oo, yun. Ano? Wala doon. Sinungaling yun eh. Kasi doon ka na nakilala. Kasi paulit-ulit mo nang ginagawa. It becomes part of your being. Amen? Hallelujah. Yun ang una mga kapatid. Ikalawa, it damages relationships. Sino pong naniniwala na marami ng sinirang relasyon ng pagsisinungaling? Amen. Because lying and cheating are the same. Amen. Lalo na sa pag-aasawa. Amen? Napakabigat po ng kasalanan na cheating.
Mga may asawa na narito. Amen po ba? Amen? Sabi ng asawang babae, sino to? Sino to? Bakit ang pangalan? Nakalagay na pangalan Globe. Pero ang message, I love you. Kailan pa nag-I love you ang Globe? May babae ka ano? Sinungaling. Amen? At sunod-sunod na yun mga kapatid na pwedeng mauwi sa hiwalayan. Bakit ganon? Dahil gaya ng kasabihan, ang tiwala, kapag nasira, mahirap nang ibalik. Amen. Yan pa po ba kayo? Amen. Ang tiwala, kapag nasira, ang hirap ibalik. Mga kapatid, lalo na relationship sa mga mag-asawa na narito, napakahalaga ng tiwala. Pag yan na-damage, mga kapatid, tatrabaho. Di ba yung pangaral last Thursday, mistake? Tatrabahuhin mo yan. Pwedeng matagal bago mo ulit ma-restore yung trust. Ma-earn ulit yung trust na nasira natin. Ngayong gabi, pwedeng masira dahil sa pagsisinungaling. Amen? Hallelujah! Pangunahing sumisira ng tiwala, pagsisinungaling. Alam niyo mga kapatid, ang hirap pagkatiwalaan ng taong sinungaling. Amen. Ang sabi ko, ang hirap pagkatiwalaan ng taong sinungaling. Amen. Nung nakaraang Lunes ng gabi, kinausap ako ni Pastor Boyet sa kanyang office sa Mandaluyong Church. Meron siyang tinawagan. Bakit ko rin nagawa ang preaching na ito? Ni-loudspeak ni Pastor Boyet, may pastor sa office niya sa Mandaluyong Church. Tawag niya ako bago mag-start ng service team. Doon kami dalawa. Nagtanong si Pastor Boyet ng ilang tanong. Tapos, ayun, yung meron siyang tinawagan, ni-loudspeak niya, so naririnig ko yung pag-uusap nila. Nagtanong si Pastor Boyet doon sa tinawagan niya ng ilang tanong. Tapos sabi ni Pastor Boyet, sinungaling ka. Bakit hindi ka nagsasabi ng totoo? Amen? Ano yun? Kasi 4 years na kami dito eh. 4 years ko nang hindi nakita na magalit si Pastor Boy. Pero that night, my pastor, sa harapan ng aking dalawang mga mata, nakita kong namumula ulit siya. Sabi pa ni Pastor Boyet, kapag ganyan ka, hindi mo kailangan ng church. Gusto kang tulungan ng church, pero kailangan mo ring tulungan ng sarili mo. Paulit-ulit. Ang tagal na kasing dumadalo nung taon na yun, pero hindi nagbabago at walang paglago. Kaya pagtapos ng pag-uusap nila, nakaban na siya sa lahat ng Potter's House sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, hindi mo na siya pwedeng dumalo sa lahat ng Potter's House hanggat hindi niya naaayos ang gulo na ginawa niya. Dalawang bagay na hindi gustong-gusto ni Pastor Boyet. Immorality at lying. I know my pastor. Immorality at lying. Pagkapag yun ang usapin, nanggigigil si Pastor Boyet. Amen? At tingnan nyo mga kapatid, kayang mag-ban ni Pastor Boyet kapag yun ang usapin, hindi ka pwedeng dumalo. Iusin mo yan. Sabi niya, hindi ko rin kayo ikakasal. Sinungaling ka. Kaya kapag may napansin kayong something, at gusto nyo magtanong, napapansin niya, eventually, amen? Gusto nyo magtanong? Parang ano? O, alin gano'n? Parang ano? Alalahanin nyo lang pangaral na ito. Yeah. Yun siguro yun. Kung may naipangako si Pastor, yun na siguro yun. Amen? Mga kapatid, ganun kabigat ang pagsisinungaling. Ang hirap magtiwala sa taong sinungaling. Kanina nga sa introduction, liars are not believed even when they speak the truth. Yun ang consequence, mga kapatid. Amen? Kaya, not only it damages relationships, but lying also disqualifies us.
It disqualifies us from work. Di ba yung kapag nagsinungaling, nandaya ka sa work, pwede kang matanggal. Tama po ba? It disqualifies us from school. Kapag nag-cheat ka sa school, pwede kang ma-expel. It disqualifies us from church. It disqualifies us from ministry. Amen. Kaya hindi po biro o maliit na bagay ang pagsisinungaling. Nakita ko nung gabi na yon, mga kapatid. Ganun pala kaseryoso. Amen. Ang pagsisinungaling. Kaya, lying is not a small thing. Amen po ba niya? Small lie, but big ruins or big destruction. Amen? Ganda na ng plano. Naligwak. Diyan pa po ba kayo? Parang tahimik niyo po. Lungkot po kayo? Gusto niyo po pasahin ko kayo? Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Patuloy tayo, amen po ba? This, mga kapatid, this is our church. This is our fellowship. Ang puti ay puti, ang itim ay itim. Amen. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang ating church. Amen. Pag kailangang ituwid, itutuwid. Amen? Ikatlo, it deceives ourselves. Ang akala natin, kapag tayo nagsisinungaling sa iba, naloloko o nadadaya natin ang iba. Opo, tama naman yon. Pero hindi lang ang iba ang dinadaya natin, kundi pati ang ating sarili ay dinadaya natin kapag tayo nagsisinungaling. Sa paanong paraan? Yung kapag tayo ay nagiging men pleaser. Alam niyo, maraming mga tao kapag kaya nagsisinungaling dahil yun nga, gusto nilang mag-please ng ibang tao. Amen. Katulad ng Amalikita verse 10, kaya nilapitan ko siya, pinatay, dahil alam kong hindi na rin siya mabubuhay sa grabing sugat na natapo niya. Pagkatapos, kinuha ko pa ang korona sa ulo niya at pulsera sa kamay niya at dinala ko po rito sa inyo. Sinusubukan niyang i-please si David. Pinatay ko siya, kinuha kong korona at pulseras, ibinibigay ko po sa inyo. Nagsisinungaling ang tao, mga kapatid, dahil inaakala nila na yun ang gustong marinig ng ibang tao. I will say it again ha, nagsisinungaling ang tao dahil iniisip, inaakala nila na yun ang gustong marinig ng ibang tao. Amen. Pero ang totoo, malimit, hindi naman yun ang gustong marinig ng ibang tao. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Hallelujah! Kaya kapag ang tao nagiging man pleaser, dinadaya ang kanyang sarili. Amen? Dahil ang ginagawa, sinasabi niya, hindi naman totoo. Ginagawa niya ang ayaw niyang gawin, sinasabi niya ang ayaw niyang sabihin. But for the sake na gusto niya magpa-impress, magsisinungaling. Amen? Alam mo, nakatira kami sa condo, sa BGC, na merong swimming pool sa sala, aircon ng banyo, at 10 katulong namin. Amen? Pero hindi naman totoo, nakatira lang siya sa Ali 8. Joke lang. Inaakala mo kasi na yun ang gusto nilang marinig, pero ang totoo, hindi yun ang gusto nilang marinig. Ang totoo pa nga, kapag nagiging ganun ka, nayayabangan pa sila sa'yo. Yabang naman ito. Amen. Sa sala daw, may swimming pool. Amen? Hallelujah. Ngayong gabi, mga kapatid, kaya when you lie, you deceive yourself. Hindi ka lang, hindi nagpapakatotoo sa kanila, kundi hindi ka na rin nagpapakatotoo sa sarili mo. Amen? The problem is when we try to make people happy with us instead of God being happy with us. Alam niyo mga kapatid, dapat ang Diyos ang nai-impress sa atin o sa ginagawa natin, sa sinasabi natin, hindi ang ibang tao. Amen po ba? Amen? At ito pa ang mas matindi sa pagsisinungaling. Dahil kakasinungaling ng tao, o ginawa na niyang hobby ang pagsisinungaling, nalilito na sila kung ano ang totoo sa hindi totoo. May ganun pala, ano? May nabasa kasi akong ganito, yung the most dangerous liars are those who think they are telling the truth. Ang pinakamapanganib na sinungaling ay yung mga nag-iisip na ang kanilang sinasabi ay totoo, pero hindi naman. Grabe, ano? Nalito na sila, no-confuse na sila. Yung sinabi ko ba, totoo ba yun? Amen. Hindi na nila matukoy. Amen. Kung ano ang totoo sa hindi totoo. Akala nila totoo ang sinasabi nila, pero kasinungalingan na pala. O kaya naman, ay mas pinaniniwalaan na nila ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Kaya mapanganib nga, mga kapatid. Ika-4, lying brings death.
Yung Amalekita, amen, nakala niya, yung sinabi niya na hindi totoo ang gustong marinig ni David. Pero nagkakamali siya. Dahil sa sinabi niya, buhay niya ang naging kapalit. 2 Samuel 1:13-16. Tinanong pa ni David ang binatang nagbalita sa kanya, taga saan ka? Sumagot siya, isa po akong dayuhang Amalekita na nakatira sa lupain ninyo. Nagtanong si David, bakit hindi ka man lang natakot na patayin ang piniling hari ng Panginoon? Pagkatapos tinawag ni David ang isa sa mga tauhan niya tinutusan, patayin mo ang taong ito. Pinatay nga ng tauhan niya ang tao. Sinabi ni David, ikaw ang dapat sisihin sa kamatayan mo, ikaw na mismo ang tumistigo laban sa sarili mo nang sabihin mo, pinatay mo ang piniling hari ng Panginoon. Mga kapatid, lying brings death. Sa Tagalog, pwede palang makamatay ang pagsisinungaling. Nandiyan pa po ba kayo? Amen? Sabi ni David, chosen by God, anointed by God yung si Haring Saul. Ako nga gusto kong gawa ng masama noon. May pagkakataon na sana ako na gumante, gawan siya ng masama si Haring Saul, pero hindi ginawa ni David. Tapos ikaw, sino ka? Hindi ka pa namin kababayan ha? Hindi ka pa namin kalahi. Pero pinatay mo yung aming hari na Israel, patayin ka rin. Pinapatay ni David. Amen. Akala niya kasi, mai-impress ko na to si David. Pati siya tuloy yung pinatay. Amen. Ngayong gabi mga kapatid, amen, yung introduction kanina, lying brings death. Yung kanyang mga tupa, nagsisinungaling, asong gubat, yung dumating yung punto na talagang meron ng asong gubat, wala na sumaklolo sa kanya. Ang nangyari, namatay yung mga tupa na inaalagaan nila. Lying brings death. Amen. Death sa marriage. Kanina nga, sinabi ko na, pag ikay nagsisinungaling sa iyong asawa, ang iyong marriage pwedeng mamatay. Amen po ba? Ang relationship mo sa ibang tao, pwedeng mamatay. Amen. Kapag nagsisinungaling ang tao, ngayong gabi mga kapatid, hihintayin pa ba nating mamatay? Partikular ang tiwala sa atin ng mga taong nakapaligid sa atin bago tayo magsalita ng katotohanan. Ulitin ko, hihintayin pa ba nating mamatay ang tiwala sa atin ng mga taong nakapaligid sa atin bago tayo magsalita ng katotohanan? Hihintayin mo pa bang lumayo sila sa iyo? Ayaw na namin samahan niya. Sinungaling. May ganon, di ba? Ikaw ba gusto mong samahan yung mga taong sinungaling? Ito yung mga tropa ko, mga sinungaling. Ganon? Gusto mo yun? Di ba hindi? Nabi samahan niya. Sinungaling. Amen po ba? Amen. Amen. At ikalima mga kapatid, lying makes us like the devil. Kapag tayo nagsisinungaling, nagiging kamukha natin ang Diablo. Amen. Dahil ang Diablo o si Satanas ang ama ng kasinungalingan. John 8:44, ang Diablo ang inyong ama. Hindi ako nagsabi ha. At kung anong gusto niya, yun ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula at ayaw niya ng katotohanan. Dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanyang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya mga kapatid, pakinggan mo ito. Kapag mahilig tayo magsinungaling, alam na natin kung kanino tayo nagmana. Andiyan ba po ba kayo? Alam na natin kung sino ang ginagaya natin. Alam na natin kung sino nagiging kamukha natin. Ang Diablo, hindi ang Diyos. Dahil ang Diyos, kailanman hindi nagsisinungaling. Amen. Ang sinungaling, ang Diablo. Amin po ba? Kaya kapag lagi tayo nagsisinungaling, alam mo na. Kung sino kamukha mo. Kung sino ginagaya mo. Patingin nga. Mukhang anghel. Amen? Ito ang pinakamatindi mga kapatid. Amen? Ito, seryoso po ito. Hindi po pinagpapala ng Diyos ang taong sinungaling. Ulitin ko ha, hindi pinagpapala ng Diyos ang taong sinungaling. Amen. Gusto niyo po ng verse? Proverbs chapter 12 verse 22. Nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Tingnan mo yung ginamit sa salita, nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Ngunit
nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. Mm. Ang ganda sa Good News Translation, the Lord hates liars. Ang bigat ng salitang hate. The Lord hates liars. Hate ng Panginoon ng mga sinungaling. Amen po ba? Amen. But is pleased with those who keep their word. Amen. Yung keep their word, yung may isang salita, yun pang nakakainis mga kapatid, ano? Yung walang isang salita. Amen. Yung pinagkalat pa, tapos hindi naman pala matutuloy. Hindi pagpapalain ng Diyos at sinungaling. Hindi. Kitang-kita ko, hindi. Amen? Kaya ngayong gabi mga kapatid, hallelujah, lying is very dangerous. Amen. Very dangerous. It can cost us everything dahil lang sa pagsisinungaling. Biruin mo, pwede kang hindi padaluin ng church dahil lang sa pagsisinungaling. Amen po ba? Amen. Sino bang magsisinungaling? Papadlak ko yung Mga kapatid, ganito kasi yan. Kapag tayo nagsisinungaling, parang kinakalaban na rin natin ang Diyos. Kasi nga di ba walang kasinungalingan sa Kanya, paanong pagpapalain ng Diyos ang hate niya? Hate nga niya eh. Amen po ba? The Lord, amen, hates. Biro mo, ang daling tandaan, no? Proverbs 12:22, kahit yung isa lang, the Lord hates liars. Grabe. Kaya ngayong gabi mga kapatid, mag-ingat tayo sa pagsisinungaling. Amen. Dito ko po tatapusin. Amen. Healing a lying lips. Amen. Ito pong magandang balita. Pwede po tayong tulungan ng Diyos na mapagaling at mapalaya mula sa masamang espiritu ng pagsisinungaling. Masamang espiritu po ang kasinungalingan. Amen. Amen po ba? Amen. Ang kailangan po natin gawin, una, let us cleanse our hearts. Di ko na po nilagay dyan, take down notes na po. Cleanse our hearts. Amen. Yung ipalinis ang ating puso. Amen. Dahil lahat po ng mga salitang lumalabas sa ating bibig ay nanggagaling sa ating puso. May kinalaman ang ating puso. Kapag bulok na salitang lumalabas sa ating bibig, ibig sabihin bulok po ang nasa loob ng ating puso. Amen. Amen. Kapag kasinungalingan ang lumalabas sa ating bibig, ibig sabihin meron tayong sinungaling na puso. Kaya ito pong unang gawin, ipalinis natin sa Panginoon ang ating puso. Psalms 51:10, isang busilak na puso, O Diyos, ang likhain niyo sa akin. Bagong espiritong matapat ang ibigay sa akin. Tignan niyo pong sabi, espiritong matapat. Matapat. Kabaliktaran niyo ng pagsisinungaling. Ang tapat, honest. Sabi ito po si David, yung nagsulat po ng Psalms 51. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo ko ng busilak na puso. Amen. Ang likhain niyo sa akin. Bagong espiritong matapat ang ibigay sa akin. Kasi alam ni David, lahat ng tao ay may kakayanang magsinungaling. Pero Panginoon, bigyan mo ko ng espiritong matapat. Amen. Yung namumuhay sa pagsisinungaling, yung ayaw magsinungaling. Kahit maliit na pagsisinungaling lang. Amen? Hallelujah. So una, cleanse our hearts. Pangalawa, confess our sins. Sa halip po na magtago, sa halip na magsinungaling, ang mas mabuting gawin, mag-confess, aminin, magtapat. 1 John chapter 1 verse 9. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, matapat siyang magpapatawad sa ating mga kasalanan. Praise God! At maglilinis sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Hallelujah! Pero mga kapatid, ang kabaliktaran nito, yung gano'n, yung tago ng tago, lihim ng lihim, nagsisinungaling ng nagsisinungaling. Amen. Walang pagpapatawad. Kasi tago ng tago, lihim ng lihim. At alam niyo mga kapatid, hindi pa tayo matutulungan kung hindi tayo nagtatapat.
Ulitin ko hindi tayo matutulungan kung hindi tayo nagsasabi ng totoo. Amen. Di ba? Halimbawa, kinamusta kita, kamusta? Okay lang, pastor. Okay lang. Okay. Okay ka lang, okay. Paano ka namin matutulungan? Amen po ba? Amen. Sabi mo, okay ka lang eh. Yun nga kapag hindi ka nagiging tapat, hindi ka matutulungan. Amen? Hallelujah. Ang ganda nito, nabasa ko, the moment we get honest, God can start helping us. Lord, di ba yung maging honest ka sa Panginoon? Hindi ko na kaya ito. Hindi ko na alam ang gagawin. Tulungan mo na ako, Panginoon. Hindi yung nag-ano ka pa, yung ngayon, tapang-tapangan, yung kaya mo, alam mo lahat, yung ganun. At isa pa alam nyo mga kapatid, pakinggan nyo po ito. Hindi pa ako pastor, nangyayari na ito, alam ko ito, ng aking may bahay, si Rolin. Dahil alam ng Diyos ang lahat, listen, totoo ito, ingat ka dito, dahil alam ng Diyos ang lahat, kaya niyang i-expose yung ating mga pagsisinungaling. Amen. Kahit anong galing mong pagtago, wala tayong may tatago sa Diyos. Amen. Yun na nga nakita ko lihim ng lihim, tago ng tago, in-expose lang in just one night. Inausap ng Panginoon si Rolin. Si Rolin naman, nagpapunta ng 2 disciple sa bahay nila. Bully. Nag-expose ang Panginoon. Totoo yung mga kapatid. Yung paminsan, di ba? Yung magugulat ka, yung doon sa lugar na yung napadaan ka, tapos doon din napadaan ng pastor. Totoo yun. Pastor, andito pala. Pastor, shut ka muna. Mahayo kami, Di ba? Mahayo kami na Brother Joseph. Yung, di ba? Tagong lugar na. May dumating na Stop. Birthday, no? Birthday dito, no? Kulat siya, dito sila, pastor, dito. Doon pa talaga sa looban, Looban na yun. Mga kapatid, ang Diyos, grabe, hindi ka makakapagtago sa Diyos. Gagawa ang Diyos ng paraan para yung pasingawin niya. Yung kanilang inililihim natin. Amen po ba? Hindi ko lang nalagay yung verse, Amen? Yung ginamit ni pastor na Boyd na main text, ano ma'am, yung sabihin sa sikreto sa lihim, yung ibubunyag sa bubong. Limutan ko yung verse. Amen. Kasi ang Diyos, mga kapatid, nag-e-expose. Lalo na mga kapatid, kung yung alam ng Panginoon na ito ginagamit sa church, pero nagsisinungaling. Gagawa ang Diyos ng paraan para expose ka. Kasi, di ba, hindi pwede mga kapatid, this is a holy ground. Nandiyan pa po ba kayo? God hates liars. Sabi ng Panginoon, ministry ka, tapos nagsisinungaling ka. Tinatago ka. Amen? Hallelujah. Ngayong gabi mga kapatid, ikatlo, speak the truth. Sino sa inyo gustong makalaya mula sa pagsisinungaling? Amen. Magsalita ng totoo. Ang sabihin ay katotohanan. Hindi tayo makakalaya sa pagsisinungaling kapag puro kasinungalingan ang sasalitain natin. Amen. Kasi Apostol Pablo, meron siyang sulat sa mga Kristiyano sa Efeso, sa lugar ng Efeso, Ephesians 4:25. Amen. Ang ganda ng sulat niya. Sabi ganito, kaya huwag kayong magsisinungaling. Alam niyo mga kapatid doon, wala pang YouTube, wala pang mga ganitong kagamitan, sulat-sulat lang noon. Wala din si Pablo, sinusulatan niya mga Kristiyano sa lugar ng Ephesus, sa mga taga-Efeso. Pagbukas ng mga Kristiyano sa Efeso, ay tinabasa na sulat, huwag na kayong magsisinungaling. May sulat si Pastor Pablo! Hindi ka basahin natin! Huwag na kayong magsisinungaling.
Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo dahil kabilang tayong lahat sa iisang katawan. At ngayong gabi mga kapatid, ito pa rin ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa. Huwag na kayong magsisinungaling. Amen. Sana nga. Sana nga. Amen. Amen? Hindi kasi ito madali mga kapatid, pero magagawa natin, syempre sa tulong ng Panginoon. Amen? At ikaapat, ito yung panghuli, soak in the presence of God. Amen? Ito yung inawit natin kanina, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad, yung parang, ano ba yung babad? Binabad mo yung iyong sarili. Di ba yung parang nilunod mo yung iyong sarili. Saan? Sa presensya ng Panginoon at sa kanyang salita. Amen? Hallelujah. Kami nila Brother Ogie, mga ilang disciple, babad kami. Lalo na ako. Ngayon mo, last Friday pa lang, nasa Mandaluyong. Ay ko, parang Mandaluyong na ulit ako. Mula Friday, Saturday, nag-post lang ng Sunday, tas mula Monday hanggang kagabi, nasa Mandaluyong ako. Sabi ko nga, doon ulit kami, hindi na ako papalik dito. Ayaw lang ni Clyde, huwag mo na. Mga kapatid, yun po ang dapat mangyari, maging babad tayo sa presensya ng Diyos at sa kanyang mga salita. Bakit? Dahil hindi nagsisinungaling ang Diyos at hindi nagsisinungaling ang kanyang mga salita. Kaya kung babad tayo sa presensya ng Diyos at sa kanyang mga salita, mawawala ng puwang o lugar ang kasinungalingan sa ating buhay. Kasi punong-puno na tayo ng katotohanan ng Diyos at ng kanyang mga salita. Amen. Amen? At kung babad tayo, punong-puno tayo ng katotohanan, yun ang lalabas sa ating bibig at magiging pamumuhay natin. Amen. Di ba ibabad ka sa katotohanan? Kung babad ka sa katotohanan, paano ka makakapagsabi ng kasinungalingan? Babad ka nga sa katotohanan. Amen po ba? Kaya alam niyo mga kapatid, napakahalaga talaga ng palaging pagdalo sa church. Yung pakikinig ng salita ng Diyos na totoo. Yun nga, nabababad tayo ng mga katotohanan. Ano dapat ang mapakinggan natin? Ano dapat ang malaman natin? Ano dapat ang tanggapin natin? Ano dapat ang isapamuhay natin? Amen po ba? Diba yung mas lagi tayong nakatuon, nakafocus sa salita ng Diyos. Kasi alam niyo mga kapatid, bakit may Sunday morning na, may Sunday evening pa, may midweek service pa, paso lagi na lang service, lagi na lang pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi mga kapatid, ang mundong kinagagalawan natin, puro kasinungalingan. At kung babad ka doon, no wonder mga kapatid, wag kang magtaka kung ikaw rin magiging sinungaling. Kasi nga, ang mundong kinagagalawan natin, ang mga tao na kapaligid sa atin, puro mga sinungaling. Mas magtataka ka. Kapag sinungaling ako subukan mong ibabad ang sarili mo sa presensya ng Diyos at sa kanyang mga salita. Amen. Mawawala ng puwang kasi mamumuhi ka na, hindi yan totoo. Ang sabi ng Bible, ang sabi na napakinggan mo sa pangangaral, di ba? Ano na, pakinggan ko hindi yan totoo. Amen? Mga kapatid, kailangan natin ang salita ng Diyos, kailangan natin ang Diyos na pumuno sa ating buhay. Amen? Kaya ito pong sabi mga kapatid ng Bible, panghuling verse, John 17:16 hanggang 17, hindi sila taga-sanlibutan at tinutukoy dito ni Jesus yung kanyang mga disciples. Sino ito ang mga alagad ng ating Panginoon ngayong gabi? Amen. Nagaya ko na hindi taga-sanlibutan. Verse 17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Salita mo katotohanan. Bakit binababad kayo sa pangangaral? Kasi kailangan natin ang katotohanan. At ang salita ng Diyos, katotohanan. Amen. Amen po ba? Bakit ipinapangaral ito ngayong gabi? Balikan nyo lang yung title, because lying is very dangerous. Amen? Hindi mabuti ang pagsisinungaling. Hindi ito kalooban ng Diyos. Hindi pinagpapala ng Diyos ang sinungaling. Amen. Marami nang napahamak dahil sa pagsisinungaling. Balikan nyo lang ulit kayo na yung illustration, introduction. Napahamak yung batang pastol o yung kanyang mga inalagang mga tupa dahil sa pagsisinungaling. Amen? Kaya mga kapatid, ngayong gabi, hindi nagbabago yung kasabihan na honesty. Alam mo naman pala
Bakit ka pa nagsisinungaling? Nagsisinungaling ngayon. Honesty is the best policy. Sino nagsabi nun is the best policy? Sino nagsabi sino yung nagsabi kayo ng honesty is the best policy? Kasi ipapa-explain ko eh. Ay, hindi ko sinabi. Oh, nagsisinungaling ka na. Sabi ko na may narinig ako eh, honesty is the best policy. Ngayon, nagsisinungaling ka na kaagad. Kakapangaral lang eh. Ang ibig sabihin po ng honesty is the best policy, ang ibig sabihin po ng being truthful is always better than lying. Amen po ba? Amen. Amen? Asa natin ang ating kamay, gano'n. Ngayon gabi, gano'n tayo lahat. Ako po? Sabihin mo kayong pangalan. Ay nangangako. O sundan nyo, nangangako. Na magsasabi na ng totoo at hindi na sisinungaling. Thank you po. Ngayon kami mga kapatid, lying is very dangerous. Amen? Hallelujah. Magsiyo po tayo lahat. Praise God. Meron po bang first time ngayong gabi? Amen. Nice pong tumanggap sa ating Panginoon. Wala po. Praise God. Hallelujah. Tayo po'y mag-altar call pa rin. Amen. Lapit tayo sa ating Panginoon. Palinis natin ang ating puso sa ating Panginoon. Humingi ng tawad sa mga dapat nating ihingi ng tawad. Amen. Let us confess our sins. Amen. Pagalingin ng Panginoon ang ating bibig, ang ating labi from a lying lips. God hates liars. Binubuksan po natin ang ating altar habang tayo maawit lang. Ang inawit natin kanina, banal mong tahanan. Praise God. Lying is very dangerous. Yes, hallelujah. We give you glory. We give you praise. Lord, help us. Help us. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging kapatid mo.
buhay, Panginoon, ang matapat, may katwiran sa iyong harapan, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, aming amang banal. Praise God. Thank you, Lord. Magtapos tayo sa panalangin. Amen. Diyan na lang. Brother Joseph, closing prayer tayo. Diyan na lang, Brother Joseph. Lakasan mo na lang. Pray tayo, Panginoon, aming amang banal na makapangyarihan sa lahat. Diyos na buhay na nasa langit, nilalapit ko po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito, Panginoon, na yung pinagtagumpay ang gawain, Panginoon, ngayong gabi. Lord, maraming salamat sa pangungusap, Panginoon, na sa iyong salita. Maraming salamat sa pagtutuwid, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong lingkod. Panginoon, Lord, maraming salamat din, Panginoon, sa katotohanan na aming napakinggan, Panginoon. Lord, ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Lord, kami mamumuhay na may kalinisan, Panginoon, na sa oras na ito kami uuwi, Panginoon, na iyong pinagpala, Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa oras na ito. Ibinabalik po namin, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyong banal na pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise God! Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa gabing ito. Ingatan po tayo ng ating Panginoon. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo ulit sa darating na linggo sa gawain ng ating Panginoon.